Lalaki ka ba o may tatay, lolo o partner na nagkakaedad? Baka panahon na para pag-usapan ang prostate. Oo, yung maliit na gland na pwedeng lumaki at magdulot ng problema sa pag-ihi. Pero teka lang, may mga pagkain bang pwedeng makatulong? May mga bawal ba? At may mga halamang gamot bang epektibo? Ako nga pala si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video natin ngayon, tutulungan kitang maintindihan kung paano nga ba mapapangalagaan ang prostate gamit ang tamang pagkain at matutunan ang mga pagkain na dapat iwasan ng may mga prostate enlargement at iba pang mga natural na paraan sa pangangalaga ng prostate. Ang prostate ay isang maliit na glandula na bahagi ng reproductive system ng mga lalaki. Matatagpuan ito sa ilalim ng pantog at pumapalibot sa urethra, ang tubo kung saan dumadaloy ang ihi palabas ng katawan. Sa normal na sukat, kasing laki lang ito ng kastanyas o chestnut, pero wag basta maliitin dahil mahalaga ang papel nito sa produksyon ng likido na bumubuo ng similya ng lalaki. Ang likidong ito ay tumutulong upang maprotektahan at mapakilos ang sperm habang lumalabas ito sa panahon ng ejaculation. Ibig sabihin, ang prostate ay mahalaga sa fertility at kakayahang magkaanak ng lalaki. Habang tumatanda ang isang lalaki, natural na unti-unting lumalaki ang prostate. Ang kondisyong ito ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Benign, ibig sabihin, hindi cancerous, at hyperplasia naman ay tumutukoy sa abnormal na pagdami ng cells na nagdudulot ng paglaki ng gland. Karaniwan itong nararanasan ng mga kalalakihang nasa edad 50 pataas, pero may ilan ding mas maaga itong nararamdaman, lalo na kung may family history. Dahil lumalaki ang prostate sa paligid ng urethra, pwedeng maipit o maharangan ang daloy ng ihi. Kaya naman, isa sa pinakaunang sintomas ay ang pagbabago sa pattern ng pag-ihi. Maaaring mapansin ang madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Mayroon ding pakiramdam na parang hindi lubos na nauubos ang ihi kahit tapos nang umihi. Ang ilan ay hirap simulan ang pag-ihi, mahina ang daloy o bigla ang urgency na parang hindi na mapipigilan. Sa mas malalang kaso, pwedeng humantong sa pagbara ng ihi o pagkasira ng bato kapag hindi naagapan. Bagamat hindi cancerous ang BPH, maaari itong makaapekto sa kalidad ng buhay, kaya mahalagang maintindihan ito, bantayan ang mga sintomas, at gumawa ng mga hakbang para mapanatiling malusog ang prostate habang maaga pa. Marami sa atin ang naghahanap agad ng gamot kapag may nararamdamang sintomas. Pero alam mo bang malaki ang nagagawa ng tamang pagkain para sa kalusugan ng prostate? Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagsasabing ang wastong nutrisyon ang nakakatulong hindi lang para maiwasan ang paglaki ng prostate, kundi pati para mapagaan ang mga sintomas kung sakaling meron ka na. Una sa listahan, ang mga pagkaing mayaman sa lycopene. Ang lycopene ay isang uri ng antioxidant na kilala sa kakayahang labanan ang free radicals. Ang free radicals ay yung mga nakakasirang molecules sa katawan na may kinalaman sa pamamaga at pagtanda ng cells. Makikita ang lycopene sa mga mapupulang prutas at gulay tulad ng kamatis, pakwan, red bell pepper at pink grapefruit. Ayon sa ilang clinical studies, ang regular na pagkain ng kamatis, lalo na kapag ito ay luto o process gaya ng tomato paste at tomato sauce, ay mas mainam dahil mas nagiging available ang lycopene para sa katawan.
Kaya naman, pwede mo itong isama sa ulam gaya ng ginisang gulay na may kamatis, spaghetti sauce, o kahit tomato soup. Pangalawa, ang mga pagkaing mayaman sa zinc. Ang zinc ay isang mineral na mahalaga sa hormone regulation, cell growth, at immune system. Sa mga lalaki, mahalaga ito sa tamang paggana ng prostate. Mababa ang zinc levels ng ilang may enlarged prostate. Kaya importanteng isama ito sa diet. Magandang sources ng zinc ang buto ng kalabasa o pumpkin seeds na pwede mong merienda o ihalo sa salad. Mayaman din ang mani, itlog, karne ng baka at oysters. Pero syempre, kung ikaw ay may mataas na kolesterol, piliin ang lean cuts at limitahan ang red meat. Pangatlo sa ating listahan ay ang omega-3 fatty acids. Isa ito sa mga healthy fats na may anti-inflammatory effects. Ibig sabihin, talagang mabisa ito sa pagpigil ng pamamaga. Nakakatulong ang omega-3 fatty acids hindi lang sa puso, kundi pati na rin sa prostate. Makukuha ang omega-3 fatty acid sa mga isdang mataba tulad ng salmon, sardinas, tuna, mackerel. Kung hindi ka mahilig sa isda, pwede ring kumuha ng omega-3 fatty acids mula sa chia seeds, flax seeds, at walnuts. Kaya naman, maaari mo itong isama sa inyong breakfast smoothies, oatmeal, at salad. Pang-apat naman ay ang pagkain ng maraming fiber. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mataas na fiber diet ay nakakatulong para panatilihing mababa ang estrogen level sa katawan ng lalaki. Ang estrogen ay isa sa mga hormones na pwedeng mag-contribute sa paglaki ng prostate. Ang fiber ay tumutulong din sa blood sugar control at cholesterol na parehong may koneksyon sa prostate health. Kaya ugaliing kumain ng mga berdeng gulay tulad ng broccoli, kangkong, spinach at malunggay, pati na rin ang mga prutas gaya ng mansanas, peras, saging at berries. Huwag ring kalimutan na kumain ng whole grains tulad ng brown rice, oats at barley. At syempre, ang pinakahuli ay ang uminom ng sapat na tubig. Mahalaga ang hydration para mapanatili ng maayos ang daloy ng ihi at maiwasan ang bladder irritation. Subukan ding iwasan ang overhydration bago matulog para hindi ka mapuyat sa madalas na pag-ihi sa gabi. Kung may mga pagkaing makakatulong sa prostate health, meron ding mga pagkain na dapat nating iwasan, lalo na kung may sintomas na ng prostate enlargement o BPH. Ang mga ito ay maaaring magdala ng pamamaga, magpabigat ng sintomas, o magdulot ng iritasyon sa pantog. Isa sa mga pangunahing dapat bantayan ay ang sobrang pagkain ng red meat at processed meat. Ayon sa ilang pag-aaral, ang labis na pagkonsumo ng karne gaya ng bacon, hotdog at longganisa at corned beef ay konektado sa mas mataas na risk ng prostate problems. Ang mga pagkain ito ay mataas sa saturated fats at preservatives na maaaring mag-trigger ng pamamaga sa katawan. Kung hindi maiwasan, limitahan na lang ito sa 1 o 2 beses sa isang linggo o pumili ng mas lean cuts na karne, gaya ng sirloin o tenderloin. Pangalawa, ang sobrang alat at sobrang tamis ng mga pagkain ay dapat ding iwasan. Ang labis na sodium at asin ay maaaring magdulot ng fluid retention. Ibig sabihin, ito ay nag-a-attract ng mas maraming tubig sa ating katawan. At bukod pa dito, ito ay maaaring makairita pa sa bladder. Kaya't iwasan ang mga junk foods, instant noodles, canned goods at fast foods. Samantala, ang sobrang asukal naman ay nagdudulot ng insulin resistance at obesity. 2 factor na may epekto rin sa hormone balance ng lalaki, kabilang ang mga hormone
na nakakaapekto sa prostate. Mas makakabuti kung pipiliin ang natural na tamis mula sa prutas at babawasan ang pag-inom ng soft drinks, sweetened juices, at desserts. Pangatlo, ang caffeine at ang alak. Ang sobrang pag-inom ng kape, tsaa, energy drinks at alak ay maaaring magpalala ng urinary symptoms. Ang caffeine at alcohol ay parehong diuretics. Ibig sabihin, pinabibilis nila ang paggawa ng ihi. Bukod doon, nakaka-irritate din sila sa bladder, kaya mas lalong naiihi ang isang may BPH o benign prostatic hyperplasia, lalo na sa gabi. Kung hindi mo kayang tanggalin ng tuluyan, subukang bawasan ang intake at huwag uminom ng kape at alak sa gabi. Panghuli, ang mga pagkaing mataas sa trans fat at sobrang piniritong pagkain. Kabilang dito ang mga deep-fried items gaya ng French fries, fried chickens, at donuts. Ang ganitong uri ng taba ay may masamang epekto hindi lang sa puso kundi na rin sa hormone metabolism na konektado rin sa prostate health. Piliin ang steam grilled o bake na paraan ng pagluluto para mas ligtas sa prostate at sa buong katawan. Tandaan, ang pag-iwas sa mga pagkain na ito ay hindi lang makakabuti sa prostate mo. Makakatulong din ito sa blood pressure, cholesterol, at overall health mo. Ika nga nila, prevention is better than cure. At minsan, nagsisimula yan sa pagpili ng tama sa loob ng kusina. Dito sa Pilipinas, likas na yaman ang kalikasan pagdating sa halamang gamot. At para sa mga kalalakihang may enlarged prostate o benign prostatic hyperplasia, may ilang lokal na halamang gamot na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina. At ngayon ay unti-unti nang pinag-aaralan sa larangan ng agham. Pero tandaan, bagamat natural ang mga ito, hindi ibig sabihin ay 100% safe sa lahat. Mainam pa rin ang kumonsulta sa doktor bago gumamit ng anumang herbal treatment. Una sa mga kilala sa Pilipinas ay ang balbas pusa. Kilala ito bilang natural na diuretic o pampaihi. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagpapalabas ng excess na tubig sa katawan at maaaring maibsan ang sintomas gaya ng madalas na pag-ihi o pakiramdam na hindi lubos ang pag-ihi na karaniwang nararamdaman ng may enlarged prostate. Ginagamit ito sa anyong tsaa o decoction ng tuyong dahon. Bukod sa diuretic effect, may taglay din itong anti-inflammatory properties na posibleng makatulong sa prostate tissue. Pangalawa, ang banaba. Ang banaba ay mas kilala sa pagpapababa ng blood sugar. Pero may potential din ito sa prostate health dahil sa anti-inflammatory at antioxidant compounds nito. May mga ilang studies na tumitingin sa kakayahan ng banaba na mag-regulate ng hormonal imbalance, na isa sa mga posibleng dahilan ng paglaki ng prostate. Karaniwang itong iniinom bilang tsaa o kapsula na gawa sa tuyong dahon. Pangatlo, ang lagundi. Bagamat madalas ginagamit sa ubo at hika, ang lagundi ay may anti-inflammatory at mild analgesic effect na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga, kabilang na ang prostate. May mga formulation na ginawa na ring kombinasyon ng lagundi at iba pang halamang gamot para sa sintomas ng urinary problems. Ikaapat, ang serpentina. Isa ito sa mga pinakamatapang na halamang gamot pagdating sa lasa. Pero kilala rin ito sa pagiging king of bitters dahil sa lakas ng anti-inflammatory at immune-boosting effects nito. Sa ilang Asian countries, ginagamit din ang serpentina bilang herbal support sa prostate health, bagamat kulang pa sa local studies. At kung kilala mo ang niyog-niyugan, may potential din ito. Karaniwang ginagamit ito laban sa bulate, pero may mga preliminary studies na nagsusuri ng antibacterial and anti-inflammatory effects ng niyog-niyugan na pwedeng magbukas ng pinto para sa paggamit nito sa urinary at prostate condition sa hinaharap.
Bukod sa mga halamang gamot na ito, tuloy-tuloy pa rin ang mga studies sa bansa, lalo na sa mga potential herbal formulation sa prostate health. Kaya kung ikaw ay nagbabalak gumamit ng natural na paraan, piliin ang mga halamang gamot na may aprobadong formulation mula sa DOH at huwag basta-basta bumili sa online ng walang sapat na impormasyon. Tandaan, ang natural ay hindi laging ligtas at ang gamot ay hindi laging nasa tableta lamang. Sa tamang impormasyon at gabay, maaaring makatulong ang mga lokal na halamang gamot sa pangangalaga ng prostate, pero bilang bahagi lamang ng kabuuang pangangalaga, hindi kapalit ng medikal na konsultasyon. Ang prostate enlargement ay karaniwang bahagi ng pagtanda ng lalaki, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, pag-iwas sa mga triggers, at pagsaalang-alang sa mga halamang gamot na gawang Pilipinas, maaari nating mapabuti ang kalagayan ng ating prostate at makaiwas sa komplikasyon. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may nararamdaman ng sintomas, huwag mahiyang kumonsulta sa doktor. Tandaan, mas madaling solusyonan ang problema kung maaagapan. Ako po si Renz Marion, isang pharmacist at nurse. Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa prostate health o iba pang usaping pangkalusugan, huwag kalimutang i-follow o mag-subscribe para sa iba pang health tips na praktikal at makabuluhan. Ingat kayo lagi at alagaan ang kalusugan.